Gorosei Saturn, lumabas na ang demon form? Bali nagumpisa nga itong chapter 1108 sa pagpapatuloy ng conversation ni Caribou kila Van Agur at Katarina Devon. So kilala nga ni Van Agur itong si Caribou at duda nga siya dito. Pero inassure nga siya ni Caribou na kung papatayin daw siya ngayon netong si Van Agur, baka hindi daw siya mapatawad ni Blackbeard. Bakit? Dahil may mahalagang impormasyon nga daw na hawak itong si Caribou. Impormasyon patungkol sa mga ancient weapons. Kaya naman dito nakipagkasundo na nga itong si Caribou na kung dadalhin siya nitong sila Van Agur kay Blackbeard, isisiwalat daw niya mismo kay Blackbeard itong mahalagang impormasyon na hawak niya. Hanggang sa napunta na nga yung scene sa mga Vice Admirals at mga Pacifistas. So ipinakita nga na still nakakalamang pa rin sa laban na to itong mga Pacifistas. Since yung mga atake nga na ibinabato ng mga barko nitong mga Marines, sinasalag lang nila gamit itong bubble shield. At dito ipinakita na nga yung mga natitira pang mga Vice Admirals. Itong si Vice Admiral Bluegrass nga na nakita natin sa chapter 1091, frustrated sa ginagawa ng mga Pacifistas. Itong Vice Admiral naman na may palakol sa ulo, ang pangalan nga niya Guillotine. Similar nga kay Bluegrass, frustrated din siya sa sitwasyon ngayon ng Marines. Itong si Vice Admiral Hound naman na hindi pa natin nakikita ang kakayanan, iniisip nga niya na iatras daw muna nila itong Buster Call. Hanggang sa nagutos na nga itong si Doberman na lahat daw ng mga Vice Admirals bumalik sa Egghead Island at atakihin daw itong mga Pacifistas. Pagkarinig nga ni Vice Admiral Tosa dito, dali-dali siyang sumugod at saktong inatake itong sila Frankie at Bonnie. Pero bago pa nga tumama itong atake ni Vice Admiral Tosa, biglang ang nagpakita itong sila Brogy at Dory. Binaon nga nila sa lupa itong si Vice Admiral Tosa. At dito sinabi nga nila Brogy at Dory na nandito daw sila sa Egghead Island para sunduin itong Straw Hat Pirates. Chinek nga daw nila ang wanted posters ng buong Straw Hat Pirates bago sila pumunta dito. At ni isa nga daw kila Frankie hindi nila mamukaan. Kaya naman nag-assume nga itong sila Brogy at Dory na researchers sila kasama ni Vegapunk. So itong impormasyon nga na to masasabi nating accurate dahil kung matatandaan nyo although si Frankie nga lang ang Straw Hat Pirate sa scene na to, ang reference nga nila Brogy at Dory ang mga wanted posters nila. At since sa latest bounty nga ni Frankie mukha ng Thousand Sunny yung nasa picture niya, it makes sense nga na hindi siya makilala netong dalawang giants na to. Anyway, sa pagpapatuloy nga sinabi ni Bonnie na nasa battlefield pa daw itong sila Sanji, Vegapunk at Luffy. Kaya naman humingi nga ng saklolo itong si Bonnie kung pwede daw ba nilang tulungan ang mga ito. Nung marinig nga ni Brogy itong mga pangalan na to napangiti siya. Since masaya nga yung alaala niya kila Luffy. Si Dory naman nabanggit nga na itong si Vegapunk daw yung tinutukoy ng isang scholar. At dito pinatransfer na nga nila sila Bonnie, Frankie at Kuma sa barko nila. Sa sumunod na panel naman nabalik nga ulit tayo sa scene ng mga Pacifistas at mga Vice Admirals. So nakita pala nila na bumagsak na itong kasamahan nila na si Vice Admiral Tosa. Ang hinala nga nila kagagawan ito ng mga giants. Kaya naman nagdesisyon nga sila na sumugod na rin. Sakay nga itong isa sa mga Sea Beast weapons, sumugod na itong sila Bluegrass at Vice Admiral Dal. Nireveal nga ni Dal na 20 years ago daw, ang commanding officer niya isang giant din. Bali in-specify nga ito ni Bluegrass at sinabing yung tinutukoy ni Dal si Jaguar di Saul. Sa sumunod na panel naman ipinakita nga na bumalik na itong si Saturn sa lokasyon nila Luffy. Bali itong si Luffy nga kinukumbinse itong si Vegapunk na umalis na since delikado na nga yung sitwasyon niya. Pero itong si Vegapunk nga nagmamatigas at sinabing hindi na siya makagalaw pa at kung gagalawin man daw siya mamamatay siya. Kaya naman binili na nga lang niya kay Luffy itong si Bonnie at sinabing protektahan daw ito since ngayon ngang alam na ng mga Marines na siya ang may pinakamataas sa hierarchy sa pag-utos sa mga Pacifistas, mas malalagay na daw sa peligro ang buhay niya. Sa kabilang banda naman napagtanto nga ni Sanji na nag-iba na si Gorosei Saturn. Yung appearance nga daw neto mas nagmumukha ng demonyo kesa sa tao. Yung mga paa naman daw neto punong-puno na ng lason. At dito wala ngang
ano-ano biglang umatake si Gorosei Saturn. Nakailag naman sila Luffy. Itong si Sanji nga hawak si Vegapunk. Pero bigla ngang sumulpot itong si Kizaru at sinipa siya. Kaya naman nabitawan nga niya itong si Vegapunk. At dito nagkaroon nga ng pangalawang butas sa tiyan si Vegapunk. Since tinamaan nga siya ng laser ni Kizaru. Nung makita nga ito ni Luffy galit na galit siya. Kaya naman pinauna na nga niya itong si Sanji kasama si Vegapunk. Habang siya naman pinigilan itong sila Saturn at Kizaru. Sinabi nga ni Luffy na hindi niya daw hahayaang makatakas itong dalawa na to. At sa huling panel nga ng chapter na to kung saan naghihingalo ng mamatay si Vegapunk bigla ngang nagkaroon ng announcement na para bang nakaprogram kung sakali man at mamatay siya. Bali itong announcement nga niya patungkol sa kung ano daw ba ang talagang totoo patungkol sa mundo. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1108. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin itong mga Vice Admirals. Finally nga ni-reveal na ni Oda ang lahat ng pangalan ng 9 na Vice Admirals na nandito ngayon sa Egghead Island. So para sa akin lang mas may karisma nga itong mga Vice Admirals na to kesa sa mga nakita nating Vice Admirals sa Marineford War. Mas mukha ngang papalag ang mga ito. Ang isa nga sa nakakagulat sa chapter na to yung revelation ni Vice Admiral Dal kay Jaguar Di Saul na it turns out na dati pala siyang bata neto. So this explains kung bakit nakita nating malapit itong si Dal sa mababait na Marines gaya nila Helmipo, Garp at ng Sword. Itong si Vice Admiral Tosa naman na nagtataglay ng armament haki although napabagsak nga siya nila Brogy at Dory nakita pa rin natin na may aura siya bilang isang malakas na karakter. Kaya I assume na makakatayo pa siya. Itong si Vice Admiral Doberman naman na nakita nating nagko-command sa iba pang mga Vice Admirals it makes sense nga na siya ang nasa posisyon na to. Since siya nga ang pinakamatagal nating kilala sa mga ito. Nakita nga natin siya during Marineford War pa. So itong revelation nga ng pangalan ni Patrick sa last chapter which is siya pala si Red King at coincidentally nga na may blue grass din sa mga Vice Admirals saktong matchup nga ito sa nickname nila Brogy at Dory bilang mga Blue Ogre at Red Ogre. Kaya naman pwede nga nating makitang magkatapat ang mga ito. At speaking of Brogy at Dory nabanggit nga ni Dory na nung marinig daw niya ang pangalan nila Sanji at Luffy nagbalik daw sa alaala niya yung nakaraan. Kung maaalala nyo guys bago nga mag Drum Island arc nangyari itong Little Garden arc. Kaya naman ang kilala nga lang nila Brogy at Dory sa Straw Hat Pirates yung 5 core members na galing sa East Blue. Kaya kudos kila Brogy at Dory dahil chinek talaga muna nila yung mga wanted posters para hindi nila maatake ang mga ito kung sakali man at kakampi pala sila ng Straw Hat Pirates. Bale ngayon ngang pinapunta na sa barko ng mga Giants itong sila Bonnie naaamoy na nga natin itong paparating na Elbaf arc. Malapit na nga itong matuloy. At since may connection nga si Vice Admiral Dal kay Jaguar Di Saul mukhang lalabas nga na makikita pa rin natin yung karakter niya sa parating na arc na to. Dahil alam naman natin na currently buhay pa si Saul at nasa Elbaf nga siya. Sa part naman ni Luffy na nakita nating pinigilan niya sa pinakamaangas na paraan itong sila Saturn at Kizaru pag-uusapan na nga lang natin yan sa susunod na video natin. Itong form nga ni Saturn na nagmumukha na siyang demonyo as per Sanji nakita nga natin na parang wala na siya sa katinoan niya. Kumbaga itong form nga na to maaaring ito nga yung nakita ni Sabo sa Merijoa. Since nung makita nga ni Sabo ang mga Gorosei sa ganitong form nabanggit nga niya na parang impyerno daw itong lugar na to na puno ng demonyo. Anyway, ayan na nga yung full chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1108. So yun lang.